So what's up mga kumagain, back ang yung online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, itong review battle natin ngayon, ito yung pinakahuling battle review natin ngayong taon. So this video is for December 31, 2024. So I don't know if uploaded na yung finals ng 2x2 squared. Kung uploaded na, January 1 na lang natin siya reviewin. So mag-a-adjust tayo. So di ba sabi ko nga sa inyo, kung nakasubaybay kayo sa channel natin, ang pinaka plano natin is pagsabay natin yung Sa Buhay 2013 at 1UP 5 ng FRBL. Pero sa ngayon, urong natin siya kasi marami pa tayong kailangang reviewin na hindi nagkasya sa October, November, December. So, ayun, marami kasi tayong nasingit, 'di ba? Isa na doon yung dalawang finals ng magkabilang liga, Matira Mayaman tsaka Isa Buhay, 'di ba? Tapos yung 2x2 squared, which is sobrang nadagdag rin 'yon kasi additional din na tournament yung sa flip top. So marami tayong nasingit, kaya napag-isip ko rin na yung January 1 to 31 is na Isa Buhay 2013 at 1UP 5, urong na lang natin siya. So unahin ko lang yung mga may mga bagong reviews, may mga bagong na din tayo, may mga bagong request na rin tayo. So siguro singit ko na lang din yon sa month ng January. Marami pa tayong gagawin sa month ng January sa channel natin mismo, kaya stay tuned lang. Sobrang dami pang project. Marami pang parating na upload si Flip Top, si Moto, si PSP, marami pa. Kaya siguro siksik natin yan sa buong January, 'di ba? So ayun. Ngayon, para sa huling review natin this year 2024, Vinsane versus Rayload. So nagulat din ako kasi parehas pa silang undefeated sa Motus, no? Si Rayload 4-0, si Vinsane 3-0. So, ang gandang battle nito. Di ko na maatandaan kung sino yung panalo dito, 'di ba? So, tignan natin. Pero si Vinsane naman, si Rayload naman is nasubaybayan ko siya sa mga battles niya. Hindi naman 'to nagpapabaya. Laban niya kay Therapist, laban niya kay Grim. Sino pa ba? Basta mga laban niya, 'di ba? Kay Jamie 6 ba yan? So ayun, lahat halos lang battle niya dito sa Motos is na subaybayan ko, na panood ko. So di naman nagpapabaya si Rayload. Si Vinsane naman, syempre yung pagiging technical ni Vinsane. So medyo style clash din to eh. So on paper, para sa akin feeling ko ahead or sabihin natin lamang sa angles or references si Rayload, pero sa technicalities Vinsane. Yeah, so style clash talaga, kaya tignan natin kung sino yung mananaig na estilo. So kaabang-abang din yung battle na to. Kaya huwag natin patagalin. Game. Insane battle siya. Siyempre, FRBL, maraming salamat din sa suporta. Nag-coin toss kami, nanalo si Vinsane. Pinili niya mauna si Rayload. Unang banat para kay Rayload. Tuntungan mo. Game. Game. Battle ka sa finals! Sabi ni Sight, Vinsane. Marami ng sick dito, nakikiagaw pa sa park. Walang matutuluyan tong baliw, you don't deserve award. Kasi maging one of the best, yan ang kanyang forever dream. Paano ka makaka-intervene kung Rayload na nag-intervene? Well, better thing. Ano to? Laban na ng taglish ng masabing exhibition? Motus Battle League, call center division. Ako magbibigay ng job
Alam namin way of thinking para buhayin yung karir sa site na LinkedIn. Best welcome dito, Vince, kung saan unique yung every agent. Welcome dito, Vince, kung saan unique yung every agent. O sadyang paulit-ulit kung yung Vince already taken. Kasi may Vince na Vicente, Vince na Da Vinci, may Mema Sali rin. Sa dami na ng Vince Matic, he's been suffering. Kasi, Okay. sino ba si Vince? Yung nagkiklaim na siya si Snoop Dogg, puta hayop ang face. Di nakakapagtaka, mukha kang asong may brace. Inasar lang na Snoop Dogg, feel naman ng gago. Di lang siya nag-inaso, ginawa pang pagkatao. Pilit na slang, pilit na accent, kapag siya ang bumibitaw. Tong feeling African, repin Rizal sinisigaw. Walang iba kundi ikaw, yung sasalo ng walang iba kundi ikaw, yung sasalo ng pagka-beast mode. Yung tono ng pananalita, wag mong iba silang sa skin tone. Be strong, ikaw yung nagbaba ng self-worth. Kung pagdating sa floodway, proud na proud ka na mag-N-word. Akala ko yung principles mananatiling intact. Pag sinabihang maitim, dapat wala rin sa yung impact. Dapat wala rin sa yung impact. Ikaw din sumira sa pinaglalaban, pare, please stop. The way you disrespect mga pinagmula ng hip-hop. Tapos sasabihin, joke lang, ipanggagaslight para safe. Akala ko si Vin Diesel, ba't alanganin ka sa race? Seryoso ba masyado? Pasensya, kung nabitin yung excitement sa invalid na dark humor, ako bahala mag-enlighten. Sa pandidis, brother, yang wak matatapakan. Hindi ka Vince Carter. Nasa blocks maaasahan. Kaya Vincent, you ain't vintage or a mistake from the big stage. In game, big brain, make him feel pain. Wait, naging English na yung punto. Pare, you can't blame me. Anong palag ni Snoop Dogg pag nilabas ko pagka-shady? Kaya galingan mo magpanggap. Total dyan na nabuhay to. Ngayong alam na ng lahat anong tunay na kulay mo. Bitch! Okay, so before tayo mag-start, sabi ko kanina, feeling ko lamang si Rayload sa angles at references, but sa narinig ko sa round 1, marami siyang hindi, sige, unahin natin yung performance niya. So nakita niyo may mga stumbles. So tapos kung titignan niyo, kung papanoorin niyo si Rayload, parang halata, no? Sa body language niya na iniisip niya yung next na linya, or masasabi mo na nawawala talaga siya. Kasi yun nga, sa facial expression niya parang sinasabi na ano na yung next na line ko. Parang ganun eh. So pinapanood ko si Rayload, parang ganun yung dating sa akin. And then ayun, yung sinasabi ko na feeling ko lamang si Rayload sa angles at references. And doon, I think, medyo mali ako doon. Kasi yung mga ginamit ni Rayload dito sa round 1, I'm talking about round 1 pa lang naman. Medyo yun yung mga gas-gas na linya na ginamit kay Vincent sa mga past battles niya. 'Di ba? So, yung Snoop Dogg, yung mga nameplay, Vince, 'di ba? So, yung mga nameplay, yung angles ng Snoop Dogg, ganun. Marami napanood ko rin naman si Vincent sa FRBL, di ba? Sa PSP. So, may mga ganong battles, may mga ganong angle sa battles ni Vincent na ginagamit na sa kanya. So, medyo nakulangan ako sa pagiging creative ni Rayload sa round 1. So, tapos yung references niya, medyo hindi ganoon ka-impactful or hindi ganoon ka lakas yung tama noon, yung kumbaga, in other words, hindi niya mauga si Vincent sa mga ganong angulo. Not enough, kumbaga, no? So ayun, tignan natin si
Vincent dito kung paano niya ibabalik, pero I think beatable naman yung yung round 1 ni Rayload. Siguro 1 to 3 haymakers lang ni Vincent, puta mabuburan niya yung buong round 1 ni Rayload. So tignan natin, no. Hindi ko dinidisregard yung buong round 1 ni Rayload, pero para sa akin, sa tingin ko, hindi ito yung Rayload na inaasahan ko. Okay? So, yun. Punta tayo sa round 1 ni Vincent. Okay tayo. Patesting muna ng Motus. So, Motus game? Yay! Sarap! Yo! Simula nung bumalik ako sa rap battle, yung last 6 months ang pinaka nakakapagod. Tig-2 laban sa PSP at sa Motus habang yung Insane inaasikaso. Halos na uubusan. So, shoutout sa Insane Battles. Bababain ko yan sa mga susunod. January 25, inaaya ako ni MJC. Anong araw yon? Sabado. So, sana free ako nun. So, kita-kits MJC. Advance. Sana makapunta January 25. Semis ng Insane Battles. No? Ano ba ang pangalan? Basta, then, shoutout kay Vincent din kasi, ayun nga, totoo yung sinasabi niya, may mga past battles pa siya, tas inaasikaso niya yung Insane Battles, yung tournament. So, 2 tournament pa lang naman sila. Ang unang champion dun si Stuki, kalaban niya si Rajic sa finals. Gusto kong isa-isahin din yung katulad ng ginagawa natin sa sa ibang tournaments din. So, since update, halos na tayo, magiging updated na tayo once matapos natin yung 1-up 5 tsaka 2013 isa buhay. So siguro yung dalawang Insane Battles, no? Ano ba tawag sa tournament nila? Hindi ko pa alam eh. Hindi pa ako masyadong nagbababad sa sa Insane Battles. Pero once na matapos siguro yung finals ng nila, yung pangalawang tournament nila, baka idire-diretso ko 'yon, no? Marathon din natin 'yon ng isang buong buwan. So yun yung plano ko. Isa yun sa mga magiging plan, kasama sa plan this 2025. Kaya abangan nyo. So, shoutout kay Vincent. Yung last 6 months ang pinaka nakakapagod. Tig-2 laban sa PSP at sa Motus habang yung Insane inaasikaso. Halos na uubusan na rin, kaya after neto, pahinga na tayo. Kasi dapat daw full clip sa pedestal next year, kaya nag-reload na muna ako. Pero Blaser, kamusta? Nasa na mga tattoo mo? Naiwan mo ba? Ganito ang itsura ni Blaser nung college, nung nagpapageant pa siya. Gago. Putang inasay! Kagawad kamatis na kagawad kamatis pala to. Pucha, Blaser tsaka Rayload. Tomato. Pero pati kung paano hingalin si Blaser sa lyrics, kuwang-kuwa ni Raf Davis. Nagtatawagan pa ng kambal sa FB. Kulang na lang mag-comment to ng mana lang po ko sa'yo, sis. Puta! Pero yung pagkakaroon mo ng kamuka, it worked well to your advantage. Kasi thanks to your appearance, yung style mo di naging target. In-embrace yung comparison para limited yung lait at di natin madistinguish kung unknown ang kinakapi. Tangina, kasi pinanood ko yung mga battle mo this year at isa lang yung naging evident kay pare. Hindi naman si Blaser yung sinasalamin nito sa battle. Two-liners na dramatic ang facing. Familiar ba? Sinong yumayari? Mga taga-Laguna nga naman, oh. Basta may tring na papaete, may nabubuong imahe. Pucha, baka nanahimik at nagsanay rin to, ha? Hanggang umabot sa puntong to. Nagsanay. Tangina mo, tuyot na yung tao. Tigilan mo na kakahut-hut mo. Kasi tol, itong gantong flow para lang to kay 3D. Dito bagay sa nerdy. Ikaw pag kumanto, parang humihili ng baby. Puta, eto pa, matindi dyan. Napagkamalang ka ni site na taga-Cavite ng debut mo. Di ko nakuha agad yung reason, nagasa inaral ko kung bakit. May katunog yung mga 4-bar setup mo na isang MC lang ang gumagamit. From choice of words at mahabang sentences hanggang sa complicated angles. Pati filler rhyme bago punches.
It was like this sight saw a ghost from Cavite kasi nakita niya sa'yo si Casper. Pukinang ina, parang nag-spirit of the glass. Kasi kada may laro ka, may multong lumalabas. Pero di ba nagbi-beatbox ka? O eto, simpleng tanong lang Raylo, sana hindi ka magpapalusot. Kaya mo palang magtunog tao ba't ibang tao ang iyong katunog? Okay. Tapos sasabihin mo sa batin na yung punchlines nilalaro mo, Kap? Na, you're just leaning to someone's lines. Ang nilalaro mo, limbo rock. Feeling top tier pero copycat na kung mag-isip ay... Galing ni Vincent dito. Nakuha niya yung round 1 para sa akin. Although di pa tapos tong round 1 ni Vincent, para sa akin, nakuha na niya to. Yung punchlines nilalaro mo, Kap? Na, you're just leaning to someone's lines. Ang nilalaro mo, limbo rock. Feeling top tier pero copycat na kung mag-isip ay within the box. Kaya pala reload. Mga amo yung pinangpupuno niya sa arsenals. Nice. Pucha! Amo na bala or sabi nating magazine or something. Basta bala. Amo na boss, no? Galing. Mga amo yung pinangpupuno niya sa arsenals. Pucha! Nakikinabang ka sa tira ng iba. Ano ka, prostitute? Average na MC na pang main event sa Nobilus. Feeling isang nakukonsensyang thief na in a way ay nagko-contribute. Pero galing nakaw mga hain nitong Robin Hood. Pucha, cadence ni Casper, style ni Third, looks ni Blaser, lahat dyan borrowed. So paano ka naging Ray if you're just living in their shadows? Pucha, Galing. tas nung laban mo kay 7K, di ba umakto kang ikaw yung ikapitong sumpa ng chakra? Well, put your money where your mouth is. Bitch, ngayon ka dito magpakita ng tarasa. Bitch. Ayun. So, kanina sabi ko, nasabaybay ko yung mga battles ni ano, 'di ba? Ni Rayload. Nakalimutan ko yung isa. Hindi ko nabanggit yung isa. Yung pala si 7K nga pala yung isa niyang kalaban. So, Grim, 7K, Jammy Sykes, tsaka Therapist, ayun pala yung mga battles na. 4 pala naman yung battles niya dito. So, ayun, going back, round 1 ni Vincent. So, ang ganda ng pag-breakdown niya sa kung ano, di ba? Kung ano yung ginagamit na estilo daw ni Rayload. Yung pag-breakdown niya ng estilo, kung sino yung ginagaya daw, kung sino yung mga katunog, Casper, Blaser. Tapos, yun. Doon lang umikot yung buong round ni Vincent at masasabi ko na sobrang effective ng ginawa niya. Ginawa rin naman ni Rayload yung ano, yung ginawa rin naman ni Rayload yung ano, yung yung mga nameplay, 'di ba? Yung pag-breakdown, yung taglish nga daw. Pero masasabi ko na yung paggawa ni Vincent ng ganon is mas effective sa kung paano ginawa ni Rayload sa kanya. 'Di ba? Galing. Mas masasabi ko na mas effective at mas nauga niya si Rayload compare sa performance ni Rayload na hindi masyadong effective kay Vincent. So, tumatama yung kay Vincent Tumatama kay Rayload yung mga atake ni Vincent. Si Rayload naman hindi masyadong tumatama yung mga atake niya kay Vincent. So, lamang sa pinakitang performance si Vincent dito. Gusto ko rin yung mga angles niya, yung paghahalo niya ng jokes, bars, 'di ba? Galing. Si Rayload kasi medyo nag-stick siya sa nameplate tsaka sa sa mga technical, sa mga ineffective lang talaga yung yung mga napili niyang angles dito at reference kay Vincent. Unlike si Vincent, sobrang connected talaga halos lahat. Ang ganda ng umpisa niya, jokes, switch, tapos pumapasok talaga. Nakuha niya rin kasi kagad yung pinaka-momentum niya. So yun kapag nakuha mo talaga yung momentum mo, parang ang sarap na talaga sa pakiramdam na ispit yung mga bars mo, yung mga lines mo, kasi wala, confident ka nakuha mo na yung momentum mo. Unlike kay Rayload kanina, may mga stumbles, 'di ba? So ineffective, nahihirapan siyang kunin yung pinaka-momentum niya. So, it's a 9-7 in favor of Vincent para sa akin. Vincent ako sa unang ikot. Round 2. Akala ko yung mga angle niya, nag-research at nag-focus.
O siya, welcome natin yung round 1 niya. Taga Floodway na tunog motus. Diba? Round 2, gang. Sinintensyahan niya si GK. At yung sentence niya kay Good Kid, you can't be a grown man. A grown man. Mentality ayusin kung kailangan mo ng mentor. Kung mga yan, grammar police, tsak napa-reload na sa M4. Di ka nakaprogram para dyan. Walang talab yung efforts. Pag di sanay sa language, tsak lalabas yung errors. Alam mong matagal nang tinigilan to ni Sight. Vinsane. There's only one name to be fight. Madali lang din naman, back in the days talunin to. Bago mag-demand ng praise, yung bawat phrase ayusin mo. Nice. Habang kami, bawat detalye, matalino pagkahabi. Ito boka lang ng boka, tas palpak vocabulary. Yan ang hirap sa'yo. Tingin mo sa amin walang dunong. Ngayong napatapat ka dito sa tunay na marunong. Tong Vincent na expose, fuck up pati brand mo. Para makapasa load, dapat maging smart, bro. Pansin nyo sa mga laban niya, magnanakaw angle madadawit. Round 1. Kahit yung realest line ni Unico kay Marcot Onax niya ginamit. Magdamag na maglaline Mac sa pag-score ng quotations. Pilit tinatangay yung tao gamit false accusations. Lamang ka lang sa comedy. Isa ka sa mga poser. Kung i-reverse mo rapist, eto headshot na sa Joker. Kaya di ka pinaghandaan ni Onax at Jonas. Sa kanya di na bago. Di lang basta punchline. Sampal yun sa mukha mo. Kasi sa ganitong klase na MC, ano bang mapapala nyo? Mga nag-on the spot sa round 3, muntik ka pang matalo. Kaya't alam na namin magagapi ka this time. Sa malang nagamit siya ay sawi sa mid-fight. Lagay niya alanganin, natatawid. Lagay niya alanganin, nababatid ang weak side. Pag di ganon kalalim, natatawid sa freestyle. Dasal niya tangar. Hindi ganun kalalim, natatawid sa freestyle. So, double meaning din yan, no? Kung, di ba may... Hindi kasi ako marunong lumangoy eh. Pero, alam ko yung freestyle is, isa yun sa mga tawag kung yung mga way kung paano lumangoy yung freestyle. Tapos, yun yung nilaro ni Rayload doon, no? Kung hindi masyadong malalim na down sa freestyle. So, yun. Gets nyo, no? Na kung hindi naman masyadong malalim yung estilo daw is kaya daw itawid ng freestyle. Or kung, sabi ko nga, double meaning sa, so yun, yung freestyle na way paano lumangoy. So, I don't know, wala akong idea sa langoy-langoy na yan. Wala akong di ako marunong lumangoy, no? Kaya ayun. Pero ayun, yung term na yun, alam ko way kung paano or tawag sa langoy na yun, yung ganun. Kalalim, natatawid sa freestyle. Dasal niya tangarin, wala pa rin siyang insight. Agad yung wawasakin, parang lagi ng B-side. Dali ka lang mamain, palagkabib sa fist fight. Tumama kahit slight tip, tatanggapin niya sleep tight. Kasi siya yung panay English na sablay pagkakahalaw. Siya yung panay line map and siya rin yung magnanakaw. Paano kami maniniwala dito makino-convey? Kung makulay niyang imahe kontra sa pinoportray. Kaya sige, round mo na. Siya naman pakinggan natin. Pero maging matalino ka sa mga ibabato mo sa akin. Ikaw naman yung akusado. You have the right to remain silent. You have the right to remain silent. Ngayon patunayan mo, isa ka ng ganap na grown man. Bitch! Okay. So, yung huling comment ko bago tayo mag-proceed sa round 1 ni Vince, ni Vince, sabi ko, siguro hindi ito yung ina-expect kong
pakita ni Rayload sa round 1. Pero at the end of his round 2, I think ayun pa rin yung masasabi ko. Kinakapos si Rayload dito at hindi ko alam kung anong pinakarason. Ineffective siya, tol. Sobrang ineffective ni Rayload sa battle na to. So ayun lang. Kasi kung ano man yung naging comment ko dun sa round 1 niya, yun lang din yung mako-comment ko sa round 2 niya. Kasi, nakita naman natin, no, hindi ganoon ka-effective yung mga dala niyang linya kay Vincent eh. O sabihin natin, hindi niya talaga mauga si Vincent. Although sabihin natin may bin-breakdown niya, di ba? Pero para feeling ko kinakapos eh. Kinakapos talaga si Rayload dito, men. And unlike sabi ko nga, di ba, nasabaybayin ko yung mga battles nito ni Rayload. Sobrang consistent eh. Sobrang consistent from his debut battle hanggang kay 7K. Di ba? Consistent, malalakas yung mga baon niya, pero kaya nga sabi ko sa inyo bago tayo mag-start sa review na to, feeling ko lamang siya sa angles at references eh. 'Di ba? Yun yung pinakaano ko. Pero nagulat ako na ganito lang yung pinakita ni Rayload. So, Ray, wag mo masamain, pero puta, medyo hindi ito yung inaasahan kong performance mo against Vincent. Na alam mo naman na sobrang technical din ni Vincent, 'di ba? So, 'yun. Medyo nakukulangan lang ako sa mga haymakers, effective angles, references. So, 'yun. Proceed tayo kay Vincent. Isa ka ng ganap na grown man. Bitch! Parang baka naman na si Rayload, pare. Kasi may mga punto siyang nabalik. May mga napilosopo siyang angle. So, nagmukha siyang magaling. Yung approach kong ginawa parang nag-backfire pa sa akin. Di mo alam, lahat ng to premeditated lang din dahil sinadya ko talaga yan, maging dikit lang laban natin. Puta, akala mo talaga? Aanggulo ko ng mga ganun lang? Ano ko, ikaw? Puta, one-dimensional na emsing yung approach pa ulit-ulit. Dedepensahan yung angles against him using his pre-meds. Atay. So I took shots, the same angles. Lahat kayo ay naging witness. At ngayon lumalabas yung na-develop mo na image. Kasi salamat kay paring Onax, natuto na akong magbasa. At nabasa ko na ang plano ko'y babasahin mo. Ipe-predict mo lahat ng mga ia-angle ko. Kaya nilatag ko lahat. Laro sa Rayload, Blazer, beatbox. It was so smooth. Tuloy akala niya, biro lang ako. Now the joke's on you, kasi ang evident na Rayload. Nung debut mo, ganyan ka na way back when you're still in the trenches. 4 years went by, ganun pa rin. Nag-improve lang yung references. If it ain't broken, don't make changes. Well, that may be appropriate din. But that's also the same reason but considered kang mediocre. Kasi it's being tolerated. Nananalo ka eh. Congrats, wag kang magbabago, stay the same. Pero despite your win-loss record, di ka pa rin tinitingnan na threat. Kasi putang ina, sinong matatakot sa rapper na mukhang pipinsani ni Jabo? Gago. Puta! Si Jabo. Mukha kang nerdo na Jabo na nasa bucket list tumotnak. Puta, kung buhay ay laro, tangina mo, ikaw si Gondar. Oh, naliligaw na naman ba ako? Tanga, connected pa rin yan. Toy entertainment lang, dude. Bisto lang. Or kang nasa WADA like to play with my food. Pero sige, balik tayo sa estilo niya. Bukod sa hiling niyang mag-predict ng angles, mahilig din si Rayload man-dissect ng style sa laban. Okay. Kung saan effective yung katunggale, doon niya babanatan. Well, di yung obra sa insane yung ganyan mong pandadarag. Dahil insane, Luz Tornillo at normal nang may kalasan. Kaya nga clueless ka pa rin. Kasi wala halos siyawan, they chose to appreciate. They preferred to just observe as I put these skills on display. Painted your picture, they bear witness. At sa piyesang na-create ay na-expose tong aking subject, nagmukha ka no Shea.
Oo, no, Koshey. Walang duda na siya ay sining sa museo kasi panay kuha. Pucha, throughout the battle, 2 rounds, walang line marking na nasali. Kasi imbis na dating lines niya ang i-mark siya na lang dahil. Paano natin ila-line mark yung panay line mark lang sa battle at walang naging effective line sa kanya mismo galing. Halimbawa, nung battle mo kay Grim, 3 rounds yung banat mo, panay sinabi mo kay ganto. Kay Jamie Sykes, ganun pa rin. Panay sinabi mo kay ganto. Si 7K, di nakaligtas. Panay sinabi mo kay ganto. O ngayon, tatanungin kita, Rayload, ano ba sinabi mo sa ganto? Tangina, pinipiloso ko mo lang yung sinabi namin eh. Ako ginagawa ko rin yan, pero yung art di lang doon nakasentro. Wala na. Kaya paano kita seseryoso? Tangina, overkill, Vincent. Grabe ka. Marami na akong gustong sabihin. Proceed tayo. Tapusin natin yung performance ni Vincent. Saka tayo mag-comment. Pero tangina, sa kanya na to. Mas, kanya to, men. Rayload, ano ba sinabi mo sa ganto? Tangina, pinipiloso ko mo lang yung sinabi namin eh. Ako ginagawa ko rin yan, pero yung art di lang doon nakasentro. Kaya paano kita seseryosohin kung kaya rin yan ang nasa comment section? Kasi puro lang line marking yung content niyang pamanis. Maayos man yung linya, hahanapan niya ng twist. Nakatutok to sa videos ng mga battles tsaka reels at nagagamit lang tong Reload paglabas ng mga clips. Ano? Magaling ka mag-bars? Galing. Ha? Magaling ka mag-bars? Nah, you're just using the remains of our shots. Nagpupulot but we've already fired those bullets. Kaya di na puputok, tanga-tanga. Ano? Ha? Tanga ka. Kaya alam mo, Rayload, yung sentiment mo'y big flop. Walang bago sa nilalaman mong bala sa yung piece at you keep running through our lines. Dapat pangalan mo, recap, bitches. Yo! Buong logic niya Putang ina, corner. Biglang lumabas yung Vincent na technical, gago. 'Di ba? So, ulitin ko lang bago tayo mag-proceed, ang sabi ko, lamang si Rayload sa angle sa references, lamang naman sa technical si Vincent, 'di ba? Then round 1 ni Vincent, halo eh. Nagulat ako, sabi ko puta, ganito na ba yung style ni Vincent? So, parang inaano ko sa isip ko na nag-iba na ba ng style si Vincent? Kasi diba may mga joke siya, 'di ba? Tapos yung pag-breakdown niya, although yung pag-breakdown ni Vincent kay Rayload is sobrang effective for me, 'di ba? Nagustuhan ko pa rin naman 'yon. Then pagdating sa round 2, yun, parang pinakawalan niya yung totoong siya. Kita mo yung ano niya, yung trap niya, no? Na sinadya daw niya na ganun kababaw yung round 1 niya para magmukhang dikit yung battle. Tapos ngayon, pagdating sa round 2, lumabas yung pagiging technical ni Vincent. Wala eh, man. Actually, wala. Speechless, man. Kasi, nagulat ako sa performance ni Vincent eh. Round 1, hindi pa ganun kasolido eh, diba? Kaya nga sabi ko sa isip ko, 9 points muna ang ibibigay ko kay Vincent. Kasi feeling ko, hindi pa ito yung todo. Kasi hindi pa lumalabas yung technical side nga ni Vincent. Tapos ayun, pagdating sa round 2, yawa. Technical Vincent yung nagpakita and para sa akin, sobrang effective ng ginawa niya. Sobrang ganda nung trap na ginawa niya sa round 1 na ganito muna yung gagawin ko para magmukhang dikit. Tapos pagdating sa round 2, hataw ako. Papakita ko siya kung gaano kalayo yung skills natin. Parang gano'n yung pinupunto ni Vincent and as a whole, hindi ko na isa-isahin, man. Vincent got this round. First 2 rounds, men, kanya na yon. 10-7, si Rayload consistent na sabi ko nga, hindi niya makuha yung pinaka-momentum niya, ineffective yung mga references. Ayun eh, 1 and 2, ganun yung pinakita ni Rayload. Pagdating sa round 1 and 2 naman ni Vincent, round 1, masasabi ko na ano pa yun eh. Masasabi ko na buwelo niya eh, no? Parang bumaba siya sa level ni Rayload. Kasi yun yung pinoportray niya, no? Bababa mo na ako sa level mo. Ito muna. Pagdating sa round 2, magharapin mo yung estilo ko na parang ganun. Kaya, napakita niya talaga sa atin na malayo yung agwat nila. Parang ganun yung sinasabi ni Vincent. And yes, I agree. Ang layo ng round 2 ni Vincent sa round 1 niya.
No, nag-evolve bigla. Then kung ikukumpara naman natin yung round 2 nila parehas, men, masyadong malayo yun. Technical na Vincent yun, tapos ineffective naman si Vincent, kaya mas lumayo talaga. So it's a 10-7 in favor of Vincent, rounds 1 and 2. That's 19-14. First 2 rounds Vincent na yon. Round 3, pakinggan natin, baka makabawi pa si Rayload. And more recap, bitches. Yo! Buong logic niya sa round 2, puta ang dali. Wala ka talagang malalimak pag wala ka nakita sa akin na mali. Tsaka, ano pa Okay. yung sinabi niya? Nalimutan ko eh. Feeling incredible naman. Sinadya ko daw mag-rebat. Tanga, predictable ka lang! Round 3, game. Round 3. Simulan natin yung assessment. You know, I studied this game. At ngayon yung malalaman ba't si Vince naging insane. Game? Debut battle niya. Siya daw yung nagdala ng Motus sa Rizal. Huwag mo nga kaming lokohin. Ano yun? Ikaw yung nagbuhat kay MZ, pati Owen. Gusto sa kanya lang yung credits. Feeling hero in this contest. Ano yung round 2 ni ano? Ano yung round ni Vincent? Na puro daw past battle na sabi mo kay ganto, sabi mo kay ganyan. Tapos ano yung round 3 ni Rayload? Sabi mo, 'di ba? Sabi mo ikaw yung nagbuhat ng moto, nagdala ng moto sa Rizal. So wala na. Doon pa lang, 'di ba? Doon pa lang makita mo na yung ano yung trap ni ano doon ni Vincent na kinagat kaagad ni Rayload. So wala. Ano yun? Debut battle niya. Siya daw yung nagdala ng Motus sa Rizal. Huwag mo nga kaming lokohin. Ano yun? Ikaw yung nagbuhat kay MZ, pati Owen. Gusto sa kanya lang yung credits. Feeling hero in this context. Iba yung superhero sa may superiority complex. Kasi presidente ng insane. Sigaw niya lagi, that slaps hard. Nire-recycle kada battle, tipong parang nasa junkyard. Kaya nga babala sa mga tulad mo na factard. Sakit sa tenga, president, yung ginagamit niya na trump card. Insane okay. Battles. Ayos yun. Para sa mga MC na sa flip top di umabot. Nung narinig ko yun, puta, bigla akong napakamot. Gets ko yung hangarin. Oo na, di ka madamot. Paano maniniwala kung mismong ikaw di nakapasok? Ouch. Para may maisumbat. Kaya may liga yun ang purpose. Nakitaan ka ng butas sa larong to parang golf course. Ngayong huling-huli ka. Daig mo pa yung old source. Nagbubukas ka ng pinto. Pero kupal behind closed doors. Sa pag-handle ng sarili, dun pa lang hirap na siya. Paano pa sa buong liga tang ina, hilbang ka na? Pwes, hakbang hanggang napasama, punta at bang nang siya'y mapadapa, tumba, siya'y pahalang, dun pa, nakaabang kung pagbabarilin ka na't matangay sa madilim kung sampasanay napadiin sa dalang kargada ng bala tatama hanggang mamatay, bang! At nang matangay, mga luhang nasa gilid, ang naging lagay nga ni Vince ay natahimik. Bakit ang matay salong at sa nasa isip? Batang pasaway, ang lagay ko psychedelic! Ganyan kapag sablay na yung pagkakaproclaim mo. Kung di mo kayang tumbasan yung pagka-insane ko. Oo, baliw sa battle rap! At lahat yan informed. Mapa-psychotherapist, di pa to final conform. Mula sa baba ng poster, pilit binago ang norm. Bukod tanging undercard na di nag-underperform. Okay? Buong tanging undercard na di nag-underperform. Habang si Vince,
Pangungupa lang na pilingan na section. Na-expose ka ng tuluyan at para bang dissection. Kasalanan mo yan, Matik. Ba't nagkaroon ng tension? Kung Zayn Malik, nawalan ka ng direction. Kaya ngayon, Zayn Malik, okay? Sa akin dito, bra. Pag reload, Zayn Malik, nawalan ka ng direction. So, yung One Direction yung ano niya, reference niya sa part na yan. kung Zayn Malik, nawalan ka ng direction. Kaya ngayon, alam nyo na, sa akin dito, bra. Pag reload kumasa, merong Vince na tutumba. Hindi, ulit-ulitin pa hanggang madurog na. Ngayon tapos na yung assessment. That's how I studied this game. Ngayong alam na nga ni Vince sinong tunay na insane. Ha! Bitch ass. Okay, so strongest round ni Rayload. And sana ganitong performance level yung pinakita niya sa 1 and 2, possible na dumikit pa. Baka itabla ko pa yung 1 and 2 kung sakaling ganito yung performance ni Rayload. Sayang kasi round 3 niya pinakita at first 2 rounds binigay na natin kay Vincent yun, pero tangina, nilulook up ko na what if yung ganitong round ni Rayload is pinakita niya sa 1 and 2 and 3. Kung halimbawa pataas, mas mahihirapan pa siguro yung mga judges or ako na hatulan to. Pero yun, dahil ayun yung pinakitang performance ni Rayload sa round 3, strongest round niya yon, at masasabi ko na ayun yung Rayload na hinahanap ko, yung may, nakita niyo yung flow, no? Bangis ng flow, no? Slowly, tapos dumibilis, dumidiin, ganda ng delivery, di ba? So ayun yung Rayload na hinahanap ko kanina pa, kasi ito yung performance niya na subaybayan ko eh. So yun, masasabi ko rin na ang ganda nung nag-nameplay ulit siya about dun sa yung Zayn Malik, yung mga references, di ba? Maraming references at angulo gawing angulo si Rayload eh, sa mga nameplay, mga wordplay mga ganun eh. Kaya nga nagulat ako sa round 1 niya na bakit ganun lang yung pinakita niyang references, medyo magaan or sabi natin hindi pa ganun kalalim. So pagdating sa round 3, inulit niya yun, pero masasabi ko na mas mabigat yung dala niya sa round 3 compare sa round 1. And strongest round niya yun, man. Strongest round niya yun, and solid, malinis, ang ganda nung performance level, ang ganda ng energy, ang ganda ng stage presence, lahat nag-evolve bigla. So, tignan natin kung paano babasagin ni Vincent yon, kung mababasag niya, kasi feeling ko mahirapan si Vincent tapatan yon, pero let's see. Lugi ako dun Putang ina, bukod tanging undercard na hindi nag-underperform. Angas mo pala. Puta, mag-spoken word poetry ka ba naman sa battle? Puta, panalo ka na talaga. Gago. Eto, ngayong round. Teka lang pala, wala daw ako sa flip top. Bakit? Andun ka ba? Wala ako sa flip top. Sa lagay ayaw pa ni Enigma eh. Ba't marunong ka pa? Ito, ngayong round 3, pare. Tatapatin na kita. Nung unang beses kita napanood, naisip ko agad, puta, no match to sa akin. Lalamunin lang kita, ibabahog kita sa kanin. Tanging dusa kong inabot, di sa talent mo nang galing. Di ikaw, kundi yung umay ko sa yung naging mahirap kalabanin. Okay. Kasi di ko kayang tiising pakinggan ka, you sound so fucking gay. Sobrang lambot mo, tingnan mo, kakang papalagan ni 7K. Puta. Ayos ba? Okay lang yan. Puta, tas ang weird mo na nga tingnan, napakahilig mo pang magkonekta ng mga weirdong shit sa battle. Puta, nasa gitna ng laban, biglang magbabanggit ng math problem. Tol, hindi laging pasikot-sikot ang daan sa labanan. Minsan, diretsuhin mo na kung may itatawid ka lang. Pero kung yan ang gusto mo, isaalin natin to sa math, pare, yung point magiging whole kapag yung problem simplified. Kaya wag mo kong dadaanin sa yung terms na complicated. Hindi ka matalino porket words mo'y captivating. At this age, you won't go places kung yung thoughts mali ng placements. Cause you'll get paid depending on the values on your statements. O values, statements. Di mo alam yon, di ka pa kasi nakakahawak ng payslip.
Spoiled little bitch na stable na sa mai-inherit. Pero kahit ganun siya, tulad kanina, bukang bibig na ito sa battle na siya'y may pagka-sharpshooter kaya matik may tetembwang. Bakit? Bukod sa orgy sa Pornhub, ano bang alam mo sa gangbang? Gago. Tangina, may dumagdag na naman God. sa nerdong kids na panay gun violence yung pinoportray. Don't act like you're from the streets kung sa Jollibee ka nagba-birthday. Don't act like you're from the streets for the sake ng naisip mong wordplays. Don't act like you're from the streets kung may mga ganito kang poster. Putangina mo, JJ Eskwela. Naisip mo to nung high school ka, tas sasabihin mong nakakatakot ka na dati. Tanga, nakakatakot ka lang tingnan kasi mukhang komportable ka sa lalaki. Diba? Puta. Kasi mukhang komportable ka sa lalaki. Puta ko sa kanta. May mga rapper na yung stana at may pusong malamig. Sa battle rap, may reload. Tangina, o sige, pag-usapan natin yung pag-gun bars mo. Tinignan ko yung profile mo sa Facebook. Buo ang pamilya mo. Sa private school ka nag-aral mula nursery hanggang college. Di ba? Buo ang pamilya mo. Sa private school ka nag-aral mula nursery hanggang college. At doon pa lang sa puntong yon, we can say that you're so lucky kasi wealthy ang yung parents. Matalino kang bata. Graduate with honors. Nagtapos ng BSCS. Bachelor of Science in Computer Science. O, ba't bigla mo naisip gumenggeng? Pucha, may toyo yata to eh. Pero dito rich tsaka smart shaming. I'm just pointing out the facts na yung ubra success mo dito. We are programmed in a different way. Di yung ubra yung scripts mo. Ang similarity natin dito ay isang bagay lang din. Yun ay yung failure guaranteed pag may mali kang karakter. Oh, di ba sa JavaScript, pag may mali kang karakter, mag-error? O, ganun din sa buhay, gago. O sige, isipin mo, head chef ka, tas paghuhugasin kita ng plato. Reload, sa buhay, may mga bagay na hindi para sa'yo. Tulad nito, tinan mo, lahat kami dito mukha si Raulo, ikaw lang yung mukha sa Kristan dito. Putang ina. Pero ipagpalagay na natin, you did your part kahit papano. Give him props kasi he did well. Baka bigla kasi itong umating. Laman ng pyesa ko'y panlait lang sa bitchy niyang dating. O well, masisisi mo ba yun sa akin? I'll just take that with a smile dahil tunog na'y compliment mula sa maselang bahagaring may lumalaki na ulo so I must erase your head. Tang ina, baka sabihin, ba't sa ihids na uwi, anong gusto kong parating? Nanonid na tong reload dahil sa ganda na itong hit sapat ng isang magazine. Ano? Tangina. Yeah, you can put me behind bars, but these hits won't be forbidden. Snoop Dogg while in jail, I still made nothing but a G thing. Kaya 1, 2, 3, and to the 4, doggy style tong undefeated akong bebergin sa'yo, tang ina mo. Okay, so sabi ko sa inyo, feeling ko may hirapan si Vincent tapatan yung yung round 3 ni Reload. So yung round 3 bibigay ko yun kay Reload, although may rebut si Vincent about dun sa undercard na hindi nag-underperform. Tas mag-spoken poetry ka pa naman sa battle. So marami nang gumagawa nun, di ba? Si Antonym. Para sa akin, ano pa rin yun? Hindi niya masyadong nabalik or na-rebut yung style na ginawa ni Reload. So para sa akin, strongest round ni Reload. Di ko lang sure kung bibigyan ko ng 10 puntos yun, pero feeling ko sige, bigyan natin 10 points si Reload at 8 puntos naman kay Vincent. Medyo lumaylay si Vincent doon. Hindi ko masyadong na-tripan yung round 3 niya. Siguro masasabi ko na yung round 2 niya pa is sobrang lakas noon. Kaya nga binigyan ko ng 10-7 na score yon, di ba? That's 19-14 coming to round 3, di ba? Layo ng agwat. So, ayun, score muna natin. So, 24 points for Reload. Then kay Vincent naman is 27, tama. So 27-24
first 2 rounds nakuha ni Vincent yun, malinaw para sa akin. Pero yung round 3, malinaw yun na Rayload. So, ganun ka-effective si Rayload sa round 3 na para sa akin, sabi ko nga sa inyo na if ganito yung pinakita niyang performance sa 1 and 2, possible na dumikit pa talaga si si Rayload kay Vincent. Pero wala it is what it is. Ang ganda ng rounds 1 and 2 ni Vincent, nakuha niya talaga yung momentum kaagad, nakuha niya kaagad yung mga angles, references na diretso kay Rayload, kaya sobrang ganda ng performance ni Vincent. Kaso nga lang, pagdating sa round 3, bumaba yung energy, yung performance level ni Vincent. Medyo hindi ko rin nagustuhan yung kung paano niya nilatag yung round 3, or baka hindi lang naging ganun ka-effective kasi naging malakas yung round 3 ni Rayload. Parang ganun possible na ganun. Pero yun, 27-24, first 2 rounds Vincent, round 3 Rayload. Ang tungan po dito sa Hurado. Maraming salamat. At si Soto ring jokes. Yun. Pero ang boto ng Hurado, 3-0, magingay para kay Vincent. Shoutouts kay Rayload. Yun, Vincent, di ba? So, tama tayo doon, Vincent. Judges tayo, pakinggan natin. Baka may kapares din tayo na judgment. Yeah, shoutout kay Rayload, pare. Nice game. At yun, gusto ko lang uling batiyan yung kasama ko si Derry. Quarters pa lang ngayong November. Shoutout sa Alagad, sa UDC, sa Rapti, Cybros, Streetmake, Nevertheless Music, at sa lahat ng mga tropa. Yo, bago yung judging, mali pala ako ng banggit na boto. Ang boto 2-1 pala para kay Vincent. 2-1, hindi siya 3-0. Okay. 2-1 pala Vincent. So, dikit. Ayun, isa ako sa bumoto kay Vincent. Round 2, malinaw. Kuha ni Vincent yun. Yung round 3, kala ko kuha na ni Rayload kasi ang lakas ng haymaker niya doon. Pero nung bumanat si Vincent, medyo natapalan niya pa yung okay. lakas ni Rayload ng mga witty jokes niya na pumapasok kahit hindi ganun kalakas yung crowd reaction. So round 3, binigay ko pa rin naman kay Rayload pero konti lang. Okay. Kahit sabihin natin may haymaker na malakas na si Rayload. So round 3 Rayload, round 2 Vincent, round 1 dikit na dikit, binigay ko kay Vincent. Sa sulatan siguro Parehas kami ni Glenn ng judgment 1 and 2 Vincent. sabing pantay sila pero mas effective na konti yung dala ni Vincent, mas na-deliver niya ng ayos, mas maraming flavor. Kaya mas kinagat ng crowd sa round 1. Konti lang yun. Vincent 1 at 2, 3 Rayload. Okay, parehas kami ni Glass G. Ako yung nag-iisang bumoto kay Rayload. Rayload. Round 1, pareho sila, tabla sila doon, 9 punchline. Gusto ko yung linya ni Rayload doon na intervene, tsaka yung pagdi-disrespect sa hip-hop, yung about sa kulay. Tapos yung round 1 naman ni Vincent, tumakbo yun sa silip ng angle, yung may ginagaya siyang ibang tao. Pero sa akin, tabla yun. Round 2, same lang yung intensity nung round nila Kaya para sa akin, tabla rin yun. Pareho rin sila sa punchline count. 7, yung pinuntusan ko. Pero ang ganda nung silip ni Rayload din kasi dun sa sa pagiging grammar police niya. Tapos yung kay Kuya Vincent naman, ang ganda nung pagda-dissect niya kay Rayload. Kay Rayload, pero para sa akin hindi ganoon ka sapat yun. Tapos sa round 3 yun na yung naging kay deciding factor ko. Ang lakas nung round 3 niya, 11 punchline kay Kuya Rayload. Tapos 8 kay Vincent, pero hindi ibig sabihin na sa punchline talaga ako bumase. Sa overall na rin yun, talagang yung intensity lang nung round ni Kuya ni Rayload talagang biglang tumaas lang, lalo na dun sa yung underguard na din nag-underperform. Pero yung logic at analogy ni Kuya Vincent yung sa head chef na ikaw pinagugas ng pinggang galing mo, mahirap siyang kalaban. Pero yun, round 1, round 2 tabla. Round 2 tabla, round 3 Rayload. Supremo. Yan, espero ako maatuwan yung boto, so gets naman siguro ng tao talaga na sobrang dikit nila. Kasi kung tutusin, malakas talaga yung bawat round ni Rayload. Siguro napakalaking advantage lang rin na naging pangalawa si Vincent. Kasi naka-punchline base talaga si Rayload, tapos si Vincent naman nakapunto. Round 1, round 2, binigay ko siya kay Vincent. Though sobrang So, I think parehas kami na espero ng ng judgment dito, 1 and 2 Vincent. Rayload siguro yung round 3. ang nagiging impact ng mga per round ni Rayload, kaso nga lang kapag si Vincent na yung bumabanat,
parang dinadala niya sa mundo niya yung approach niya sobrang iba na parang hindi dito tayo sa gantong tayo sa gantong environment tayo Maglaban. magdurugan Oo. parang so parang nalilesen yung impact Yes. kay Rayload. Pero yung round 3 binigay ko kay Rayload, though hindi naman sobrang layo, dikit pa rin yung round 3, pero binigay ko siya kay Rayload dahil may mga lines dun si Rayload na talagang nagpawaw talaga makakapag-react ka talaga, mapapareact ka talagang kuwang-kuha ni Rayload yung round 3, pero para sa yung round 1, round 2, dinala talaga ni Vincent si Rayload sa mundo niya, kaya Vincent. Okay, so parehas kami ni Class Jetets pero ng judgment sa battle na to, kaya shoutout sa atin, and syempre Happy New Year sa lahat, no? So kita-kits tayo sa January 1, 2025. Tutuloy tayo guys. Walang iinto, tutuloy tayo. Marami pa tayong pangarap na makakolab sa ganitong klaseng content, 'di ba? Sana mapagbigyan tayo. Tagal ni Lip eh. Lip, ano na? Tagal, no? Antayin natin. No? Antayin natin sa mga susunod na taon. Hindi naman tayo nagmamadali. We're doing this as a passion. Wala naman tayong pero syempre di naman masama mangarap, 'di ba? So, looking forward. So, ayun. Kita-kits tayo sa next, and sabi ko nga sa inyo, ang initial plan dati is pagsasabayin natin yung Isa Buhay 2013 at 1 Up 5. Pero since maraming nagbago, iurong muna natin yon. Proceed muna tayo sa mga battles na hindi pa natin napapanood. Sa mga request, marami na ring request. So baka unahin ko na rin yung this coming January. 'Di ba? So, yun. Andiyan lang naman yung Isa Buhay tsaka yung 1 Up 5. Antayin natin. No, marami pa ako, especially dito sa Motos, meron pa ako mga gustong panoorin dito, kaya focus muna tayo siguro sa Motos, sa mga request battle. So, yun. Pero huwag kayong mag-alala. Lahat yan, marireview. Marami pa tayong pagdadaanan sa channel na to. Kaya, sana, this coming 2025 is, andyan pa rin kayo. Suporta. So, yun. Kita-kits tayo sa next review video, mga kumag. Peace out.